Do we expect any intervention po from Malacanang? Hindi po gagawin ng Pangulo yan. Dalik tayo dito sa ating opinion, ating komentaryo. Ayos sa komentaryo. Dito kay Gwen Garcia sa Cebu na ito, si Bongbong Marcos naglaban ubawi sa kanyang sinabi kahapon na i-ano natin na yung rule of law. Tama naman yun, no? Rule of law. Pero ngayon, nag-iba na siya. Kung ano ang ano sa batas, sundin natin yung batas. So ito si Gwen Garcia kahapon, ang lakas loob to. Kasi nga nasumulat pa siya kay John Vic Rimulya. Tapos kahapon naglabas din ng statement itong si Bongbong Marcos na parang ang gusto niya ay wag pakialaman ang parang wag pakialaman si Gwen Garcia sa Cebu. Antayin yung utos talaga ng ombudsman. Naglabas ng ombudsman kahapon ng statement na evacuate na talaga ni Gwen Garcia ang Kapitolyo, pero hindi sumunod si Gwen Garcia. At iyon ang problema kasi kahapon ni Bongbong Marcos ay dinipensaan niya pa ito si Gwen Garcia. Pero ngayon, nag-iba na siya. Laglag si Gwen Garcia. Akala siguro ni Gwen Garcia kahapon tuloy-tuloy yung suporta niya galing kay Bongbong Marcos. Ay hindi. Ay ito yung statement ngayon, yung sa press con kaninang umaga. Ito yung sabi ng Malacanang, itong kanilang spokesperson na malupit, malupit sa chismis. Suspension of Governor Gwen Balik natin. Garcia sa Cebu. How should we, kahapon naglabas na statement si President Marcos regarding the suspension of Governor Gwen Garcia sa Cebu. How should we interpret the President's position on the suspension of Governor Gwen, considering po na she is a close ally of the administration and also the leader of the very powerful One Cebu Party? Okay, maliwanag din po ang sinabi natin Pangulo. Dapat pong paigtingin ang rule of law. Patibayin ang due process. Wala dapat umaabuso sa anumang kapangyarihan, maging sino ka man. So susunod po tayo kung anong sinasabi ng batas. Uy, tama yun. Yun yung kahapon ang sinabi niya. Yung kahapon yun ang sinabi talaga ni Bongbong Marcos. Kaya ito si Gwen Garcia, ang lakas loob na dumidikit dyan sa Kapitolyo. Parang may glue sa kanyang upuan dyan sa Kapitolyo. Tuloy natin yung video, pakinggan natin yung video. At kung ano po ang procedure na dapat gawin, siguro maaari po itong i-avail ni Governor Gwen Garcia. At kung ito naman po ay naaayon sa batas, dapat punto pa rin. So, ano po ba yung pananaw ng Pangulo tungkol dito sa suspension niya? Does he believe that the suspension was politically motivated and that the Ombudsman did not follow the rule of law? Ang pananaw po ng Pangulo ay laging kung ano ang dapat sa batas. Hindi po natin gagamitin yung... Ito si Cliff Castro, parang halata mo talaga nga sa kanya lang talaga nanggaling yung mga kunyari sinasabi ni Pangulong Marcos. Halata kasi hindi niya parang hindi sila nag-usap ni Bongbong Marcos na gagawa lang siya ito yung sasagot ni ito yung sinasabi ni nag-usap kami. Parang ganoon na. Excuse ng pamumulitika. Maaari siguro na may mga issues patungkol sa pamumulitika, but still ang Pangulo, ang gusto lamang po niya ay masunod ko ano sinasabi ng batas. Do we expect any intervention po from Malacanang? Hindi po gagawin ng Pangulo yan. Walang intervention na mangyayari. Yun ang ina-expect kapon ni Gwen Garcia. Ngayon, Gwen Garcia, laglag ka na naman ni laglag ka ni Bongbong Marcos. Ito na yung gaba ni dating Pangulong Duterte sa'yo. Balingbing ka sobra kang basto sa mga tao, constituent dyan sa probinsya sa Cebu. Ayun na. Gaba na talaga to. Iyan ang karma. Kasi akala siguro ni Gwen Garcia, protektahan talaga siya ni Bongbong Marcos. Kasi sila daw nag-usap nitong pagbibinta ng 20 pesos na kilo ng bigas. Per kilo ng bigas. Klaruhin natin yung per kilo ng bigas na ngayon, sinuspende na rin. Sinuspende yung gobernador ng Cebu na nagpa-implement dyan sa 20 pesos per kilo ng bigas. Suspendido na rin ang pagbibinta ng 20 pesos per kilo na bigas dyan sa Cebu. So, nagsunod-sunod ang kamalasan dyan sa Cebu ngayon. Sunod-sunod ang kamalasan ni Gwen Garcia. Yan kasi, pag
sobra ka kasing gahaman sa pwesto, makikita natin talaga, kahit may batas na bumaba ka na dyan kasi hindi maganda yung ginawa mo na nagbigay ka ng permiso dyan sa pagkwari dyan sa Mananga River at nakipagtigasan ka pa. Pwede ka naman siguro tawag nito, magprotesta ka. Pero bumaba ka muna sa pwesto. I-process mo naman yung protesta mo para yung mga trabaho dyan sa Kapitolyo, kung sino may papalit sa'yo, hindi maantala. Kasi pag nandyan ka, maantala yan. Kasi halimbawa ako vice governor, tapos ako ang magiging acting governor ito. Halimbawa lang naman kahit sino, no? Tapos may gagawin dito, nandyan ka, siyempre, parang, nandyan to, suspindi. Alam ko, suspindi dito, pero, pa rin natin to. Tanungin pa rin natin to kung anong pwedeng gawin ito. Antala, yun, kasi, nag-ano ka sa kanya nagtatanong ka sa kanya, ito, ano bang pwede natin gawin ito? Gawin ko to, o baka mamaya harangan naman niya. Mag-away kayong dalawa. Lalo pag halimbawa ganyan, magkaalyado kayo sa politika, magkaalyado kayo sa inyong pamumuno dyan sa probinsya sa Cebu. Sigurado maantala. Distract lang to siya dyan sa Kapitolyo. Pag hindi siya bababa. Dapat lang naman talaga, bumaba siya. At huwag kang magpakasiguro dito kay Bongbong Marcos, kasi ito si Bongbong Marcos, wala ka maasahan itong tulong talaga. Hindi nga sila magkasundo ni Amy Marcos na magkapatid sila. Kayo pa kaya, hindi kayo magkadugo? Si Vice Presidente Sara Duterte nga, nagtulungan sila noong 2022 sa kanilang kampanya. Sa kalaunan pa, nagkahiwalay pa din ikaw pa kaya na gobernador ka lang dyan sa Cebu? Na ang power mo lang dyan sa probinsya sa Cebu? At ba yung pinagyabang mo na ilang milyon ang binigay mo nung panahon nung si Bongbong Marcos dyan sa Cebu? Binigyan nyo ng mahigit 1.5 million na buto galing dyan sa probinsya sa Cebu? Huwag kang magpakasiguro doon sa binigay mong boto kay Bongbong Marcos, kasi si Bongbong Marcos, iba yan. Biglang gaganon yan. Biglang mag-iba ang utak niyan. Kasi alam natin kung anong mayroong utak si Bongbong Marcos. Nagkamali ka, Gobernadora Gwen Garcia, ng kinampihan mo ngayon. Kasi dito ka kumampi sa walang paninindigan. Ilang beses na ba si Bongbong Marcos nagsabi na hindi siya magkipag-cooperate sa ICC? Anong ginawa niya? Anong ginawa ni Bongbong Marcos? Nakipag-cooperate sa ICC. At pinahuli pa itong si dating Pangulong Duterte. Mismong si Bato de la Rosa, sinabihan niya na hindi ako magpag-cooperate yan. Kasi baka mangyari din yan sa akin pagka hindi na ako presidente. Pero ano nangyari nga? Pinapasok nila ang paghuli ni dating Pangulong Duterte through Interpol daw. At ngayon, controversial sila doon kasi hindi nasunod yung tamang batas. At mali pa nito ni Amy Marcos, hindi pa to sinama yung kapatid niya na kasuhan. Yung kinasuhan na ito sila itong dalawang Rimulya, John Vic at saka itong si Boying, itong sila Kanilaw, itong dalawang general si Marbil at saka si Torre. Yan yung kinasuhan ngayon. Dapat kasi kasama to kasama to yung kapatid mo, Amy, para sulit naman talaga yung pagtulong mo sa mga Duterte. Sana nga pagka wala na to sa pwesto si Bongbong Marcos, mahaharap dito sa kasong matindi para matikman naman niya kung paano siya hulihin din sa darating na araw. Kaya Gwen Garcia, nagkamali ka sa kinampihan mo ngayon kasi tinabla ka na ni Bongbong Marcos. Nilaglag ka na. Walang pagmumukha to si Marcos talaga na maganda paipakita sa kanya mga sa mga tao dyan sa paligid niya. Kawawa lang talaga pag sobra kang dikit kay Bongbong Marcos, hindi kayo magiging forever na mag-close. Si dati Pangulong Duterte nga nagpalibing sa kanila, pinalibing yung tatay nila. Pero nagawa pa rin ni Bongbong Marcos mag-traidor. Traidor sobra si Bongbong Marcos. Kaya huwag kayong aasa na si Bongbong Marcos pagka nandyan kayo sa alanganin na sitwasyon. Pag si Bongbong Marcos ang inyong tawagin, lalo kayo madidiin, sigurado.